Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment, Hata, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ang bagong segment kong ito, napapanood nyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong bago nating segment. Regular po ito tuwing umaga, araw-araw, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong si Attorney Harold Respicio. Si Attorney Harold Respicio, DDS ito na lawyer, Vice Mayor ito. Vice Mayor ng isang bayan sa probinsya ng Isabela, itong si Harold Respicio. Ngayon, nalalagay ito sa alanganin ngayon dahil sinugpi na ito ng NBI para panagutin sa kanyang mga pinaniniwalaang krimen na nakumit o nagawa. Ang krimen na pinaniniwalaang nakumit niya ay inciting to sedition, inciting to rebellion. Saka unlawful use of publication and utterances, yung mga usual na kinakaso dito sa mga DDS na ito. Pero ito kasing talagang si Attorney Respicio, ito yung pag nagsasalita talagang very passionate, lumalaki pa ang ilong niya pag nagsasalita, kaya ang tawag nga sa kanya Ilong Ranger. Kaya lang, bakit ito nireklamo o iniimbestigahan ng NBI sa inciting to sedition, inciting to rebellion? Dahil nga, lalo na dun sa mga pagtitipon ng raids, yung binuong koalisyon ng mga DDS, pag nagsasalita siya doon, nung launching niyan dito sa Luzon, yung launching niyan sa Cebu, at saka sa Visayas at saka sa Mindanao, iisa ang lingwahe niya iisa ang speech niyan ni Attorney Harold Respicio. Sabi niya, ako, kikipagpatayan makikipagpatayan daw siya. Handa daw siyang mamatay para kay Sara .BP Sara. Ganon yung mga sinasabi niya. Tapos sabay tanong sa audience, kayo, handa ba kayong mamatay para kay BP Sara? Yung mga ganon yan. Tapos, handa ba kayong magrevolusyon? Yan yung niya. Revolusyon talaga yung term na ginagamit niya. Yan yung sa ganyang mga sinasabi niya, diyan siya kinakasuhan ngayon ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Handa ba kayong lumaban sa gobyerno? Ayun, mga ganun yung niya eh. Ang tawag niya kay bangag. Yung usual na tawag nila sa administrasyon, bangag administration daw. Kaya kumbaga medyo na rin, napuno na rin ang gobyerno, yun, kinasuhan na siya, nireklamo na siya ng sa NBI. Kaya yung NBI din nagsasagawa na ngayon ng investigasyon, sinugpi na siya. Napanood ko yung interview kay Attorney Harold Respicio, ang palusot niya ganito. Ang palusot niya ganito. Sabi niya, hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na magrevolusyon. Hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na lumaban sa gobyerno. Hindi naman daw siya nag-udyok sa tao na magkamatay para kay BP Sara. Ang tanong niya daw sa tao, handa ba kayong mamatay para kay BP Sara? Tanong daw yun. Ang sumagot daw ay tao. Kaya ibig sabihin, yung tao yung yung tao daw yung nagsumang-ayon doon. Pero siya daw, hindi naman daw siya nagsabing magrevolusyon na tayo o mag-alsa na tayo. Hindi daw siya nagsabi. Tanong daw yun sa kanya. Matindi rin itong si Attorney Harold Respicio. Palusot pa, Palusot pa. Sabi niya, handa ba kayong magrevolusyon? Yun daw. Siya naman daw, nagtanong lang. Hindi naman daw siya nagsabi sa taong magrevolusyon na tayo.
Oh, ang tanong niya daw sa tao, "Handa ba kayo?" Oh, ang nagsabi daw na handa sila, ang tao. So sila yung ano, dapat makasuhan, hindi daw siya. Natawa ko dun sa interview na yun. Kahit si kahit si Attorney Lasierda, natatawa rin, eh. Kayo, anong masasabi niyo sa gano'ng argumento ni, Harold Respicio? Hindi, gano'n yung depensa niya, eh. Ang depensa niya, hindi siya ang nag-i-incite, hindi siya nag-uudyok sa tao na mag-alsa. Hindi siya nagsabi sa taong magrevolusyon na tayo. Ang tanong niya daw sa tao, ah, "Handa ba kayong magrevolusyon? Handa ba kayong magbuwis ng ialay ang buhay niyo? Handa ba kayong mamatay?" Yung gano'n daw. Ang tao daw ang nagsabing, "Oo." Siya naman daw nagtanong lang naman siya, eh. Nag-pose lang daw siya ng question. Ewan ko kung makaka-stand yung kanyang ano na yan, palusot na yan. Ang problema diyan, hinahamon niya pa si Matibag. Hmm, ganyan pa siya magsalita, "Matibag!" Gumaganyan siya, nakaano pa yung "Matibag!" Talagang hinahamon niya si Matibag, eh. Ewan ko kung ewan ko kung anong mangyari sa kanya, ah, pero obvious naman palusot lang yung inaano niya. Talaga yung mga speeches niya inuudyukan niya ang taong magalit, mag-alsa, eh. Kaya lang tapos gumagamit pa siya ng term na magrevolusyon, kahit sabihin mong patanong lang yon, ang intensyon niya sa tao, udyukan. Kaya nga inciting, 'di ba, pang-uudyok. Dinadaan mo lang sa patanong. Yung patanong, yung paraan mong mag-udyok. Pero kahit sabihin mong patanong lang yon, parang nagpo-pose ka ng question, ganun pa rin yun. Inciting to sedition pa rin. Kaya lang, kampante siya sa kanyang depensa, eh. Kumpiyansa siya sa kanyang depensang makakalusot siya. Tingnan natin, abangan natin kung anong magiging resolusyon ng NBI, kung pagbigyan siya ni Matibag sa kanyang, depensa na 'yan, ito pa mga kabunyog, ito namang ilang mga officials ng administrasyon ni PBBM. Mababa na nga ang satisfaction rating, pababa na nga ang satisfaction rating ng administrasyon ni Marcos. Ito namang mga gabinete ni PBBM, sa halip na makatulong na maiangat ang trust at satisfaction rating sa administrasyon, nasisira pa dahil sa kanilang mga ginagawa. Lalo itong secretary ng Department of Health, itong si Secretary Herbosa. Maraming kontrobersya na nasasangkot ito, eh. Actually, malawak na ang panawagan diyan na mag-resign na yan, eh. Yan si Herbosa, yang Secretary Herbosa ng DOH. Dapat kasabay pa yan ni nung dating Department of Tourism Secretary Frasco, 'di ba? Dapat na yan, kasabay na yan na nasibak, eh. Kaya lang wala, eh, hindi pa rin sinisibak ng Pangulong Marcos, eh. Ewan ko kung bakit, eh. Ngayon may ginawa na namang kapalpakan, may ginawa na namang kapalpakan. Imaginin mo, pumunta siya ng Switzerland. Ang kasama niya, ilan ba yun? 10 officials ng DOH, grabe. Junket yun, Ibig sabihin, pumunta kayo doon, maglakwad la mierda. Switzerland yan, Ang mahal-mahal ng gastos diyan. Tapos bakit ganun karami ang kasama mo? Halos lahat ng mga officials ng DOH sinama niya. At ito pa ang matindi, mga kabunyog, Ito pa ang matindi dito kay Herbosa. Ayon dito, nag-donate si Herbosa ng $10 million. Wow! Parang parang first world country tayo, Parang hindi tayo mahirap na bansa, Nag-donate ng $10 million sa World Health Organization Secretariat. Nag-donate ng $10 million. Kung sa palitan na 61.7, gawin na nating 62, di 620 million pesos. Ganun kalaki ang donation nito ni Secretary Herbosa. Mga kabunyog, dinonate niya in behalf of the government of the Republic of the Philippines. Hindi, tama naman yun na tumulong tayo sa World Health Organization kasi member tayo ng UN. Tama naman yun na mag-donate tayo dyan. Kasi ang panggastos naman kasi ng mga UN organizations, UN agencies,
United Nations, maraming ahensya yan. Galing yan sa donations ng mga member countries. Katulad ng Pilipinas, tayo, mula pa ng binuo yung UN, aktibo na tayo dyan. Tama lang yun. Tama lang yun, tumulong tayo sa World Health Organization. Kasi nakakabalik din sa atin yan. Marami rin yung mga programa na nakakatulong sa mga bansa, kasama na ang Pilipinas. Ha? Ha? Ay, kaya lang, kailangan bang ganun kalaki ang i-donate mo? 620 million pesos or 10 million US dollars? Ay, grabe. Grabe naman. Ah, ah, i-confirma natin tong ano na to, itong balita na to. O kasi ganun daw eh, 620 million US dollars. Alamin nga natin kung totoo to. Ha? Ay 620 million pesos. 10 million US dollars. Ang Singapore nga na mas mayamang bansa sa atin, nag-donate din daw. Pero 100,000 US dollars. O yun, pwede na yun. 100,000 US dollars. Ito 10 million US dollars. Grabe. Hindi, kaya lang ang problema na talaga dito kay Secretary Herbosa, ha? Kukumpirmahin natin to kung totoo to. At hintayin natin ang reaksyon ni Herbosa diyan. Pero kung totoo yan, grabe. Alam ba yan ng Pangulo? Eh marami na rin tong mga ginawang kapalpakan si Herbosa eh. Kahit si health advocate ba Dr. Liachon, hinihiling na rin na sibakin to eh. Kaya lang hindi talaga sinisibak ng Pangulong Marcos eh. Ewan ba natin bakit? Bakit kaya? Masyado ba tong malakas kay Pangulong Marcos? Pero kahit malakas to sa kanya, kung ganyan na, kung totoo ito kung totoo ito, nag-donate ng 620 million pesos ang Pilipinas sa World Health Organization. Wow. Para tayong first world country Yung Singapore nga na mas mayaman sa atin, 100,000 US dollars lang daw ang dinonate eh. Pwede na yun eh. 100,000 US dollars, pwede na yun. At least, kailangan din talaga nating mag-donate sa World Health Organization. Kasi member tayo ng UN eh. Tumulong din tayo sa UN. Tama yun. Pero tama bang gawin mong 620 million pesos? Para kang mahirap na na nagpapakitang gilas ka, nagpapakagalanti ka, nag-donate ka rin sa nag-abuloy ka halimbawa, ang laki ng inabuloy mo na ikaw mismo aabuluyan din. 'Di ba? Mga kabunyog, yan ang masama dito sa mga public officials natin eh. Mga kabunyog, insensitive sa kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya nakakalungkot itong mga tulad nito ni Matagal na itong hinihiling na masibak eh. Kasabay pa ni dating DOT Secretary Frasco. O si Frasco nasibak na. Ay ito, nandyan pa rin. Ay kung totoo itong ginawa niyang to at kung totoo na nagbiyahe sila sa Switzerland, mga DOH officials, marami sila, 10 yata, ay grabe yan. Dapat nito, sibakin na ito ng Pangulo. Sibakin na ito. Hindi dapat ito pamarisan. Ano pa naman to? Ang lahi pa naman ito, ang ancestors nito, mga ni Rizal. Parang ang lola yata nito, kapatid ni Rizal. Hindi, to? Herbosa. Di ba may si Rizal na Herbosa? Ang apelyido. Ito yun. Mga to, ang tinitrace nito ang ancestral origin niya kay Rizal. Tapos ganyan ang ginagawa niya. Kakahiya naman kay Rizal yan. Ito pa, mga kabunyog. May balita ang Billionaire News Channel. Ewan ko kung totoo to. Si PBBM medyo nawawala na talaga ang tiwala kay Junvic Rimulya. Yun yan sa Billionaire News Channel talagang nawawala na yung tiwala ni PBBM kay Junvic Rimulya dahil nga sa sunod-sunod na mga wala halos accomplishment eh. Siyempre ang trabaho ng PNP, ng DILG, lalo na yan, mga wanted na yan may mga warrants of arrest. Si Bantag hindi na aaresto. Si Atong Ang hindi pa rin naaaresto. Si Kibuloy si Saldico. Ayun, nandun pa rin. Wala pa nga sa Interpol Red Notice. Si Harry Roque, wala pa rin Interpol Red Notice. Ay, dapat ang lumalakad niyan si Junvic Rimulya, DILG. DILG at PNP yan eh. Wala. Tapos ngayon si Bato de la Rosa nakatakas na naman.
Ay, 'di ba pumunta pa siya doon sa ano, Senado no'n? Nagtatawanan pa sila nila Cayetano, tapos pumunta si Bato do'n, nag-usap sila ni Bato, 'di ba, nung gabi na 'yun. O tapos biglang nakatakas si Bato, pag-alis lang nila Junvic Remulla, umalis siguro sila mga 1:00 ng madaling araw, 'pag 3:00 o 2:30 ng madaling araw, tumakas na si Bato. Kaya nakakalungkot itong si Junvic, Actually matagal ng maraming nananawagan sa kanya na palitan na, ah, kaya lang si PBBM yata masyadong malakas itong si Remulla kay ano, PBBM. Siyempre yung mga Remulla kasi, si Boying, si Junvic, mga ano rin 'yan, talagang, loyal naman 'yan kay Pangulong Marcos. At saka ano naman talaga, ah, wala namang question na ano din talaga sila, loyal sila sa administrasyon. Kaya lang, itong si Junvic ang medyo hindi kulang ang accomplishment, eh. Mabuti si Boying, kahit papaano nade-delay minsan yung mga sinasabi niyang pero natutuloy. At saka makikita mo wala talagang sinasanto. Itong si Junvic ano, ha, nag-aambisyon pa naman sanang maging pangulo, inamin niya 'yan. Sabi niya, tinanong siya, "May plano po ba kayong maging pangulo?" Sabi niya, "Sino ba naman ang hindi nag-aambisyon ng ganyan?" Oh, kung nag-aambisyon kang maging pangulo, o maging pangalawang pangulo o kaya maging senador, dapat sana marami siyang accomplishment. Ah, at lalo pa diyan sana yung mga accomplishment niya sana, dapat napabalik niya na dito si Saldico, dapat napabalik na dito si Harry Roque, dapat naaresto na si Atong Ang, si Bantag, at itong si Bato dapat, naaresto 'to. Kaya lang ano ito, masyado kasing ano itong ang problema dito madalas mag-press con itong si Junvic, inaanunsyo na kesyo ganito, kesyo ganyan, tapos wala namang mangyari. Tulad nung na-apprehend si Saldico doon sa Czech Republic, sabi niya within 1 to 3 weeks papabalikin na yan sa Pilipinas. Wala namang nangyari. Napahiya pa nga ang pangulo diyan. Sabi niya rin noon, nandyan lang sa loob ng isang exclusive gated subdivision sa Portugal. Itong si Saldico, wala naman doon. Kaya ano ito, marami ng ano itong si Junvic, Kaya ang balita ngayon ng Billionaire News Channel, ewan natin kung totoo 'to, medyo nawawala na daw talaga ang tiwala ng pangulo at pinaplano ng palitan. Ang medyo consideration lang talaga si Ombudsman Boying, kasi si Ombudsman Boying din siyempre napakaano rin ng ginagawa niya para sa administrasyon. Siyempre nahihiya rin siguro ang pangulo na sisibakin yung kanyang kapatid. Pero, malakas na kasi yung clamor, malakas na yung clamor na, palitan na si Junvic, kasi nga ang mga problema ngayon, mga wanted ng batas na hindi naaaresto, Ah, at ano, pahina ng pahina ang satisfaction rating sa administrasyon. Para makabawi dapat isa ito sa pagtuunan ng pansin ng pangulo na mapalitan ang DILG secretary. Pero sana naman kasi kung nagpakita rin naman ng accomplishment itong si Junvic, ano naman, okey naman, tayo naman ano, kaya lang talagang ano, wala, natambakan na ng mga wanted sa batas na hindi naman naaaresto. Kaya napapahiya na ang administrasyon, Mahina ang accomplishment. Ang magaling lang nung panahon ni ano, 'di ba, nung mga unang taon ng administrasyong Marcos, yung mga ginawa nila Torre kay Kibuloy, kay Digong, yun. Kay Tevez ano, yung ginawa ni Boying, si DOJ Secretary pa nun si Boying, hindi tinantanan sila Tevez doon sa Timor Leste. Ito hindi, natambak na yung ano, natambak na yung mga hindi naman naaaresto na mga wanted ng batas, Kaya nakakalungkot, itong, ewan ko kung totoo 'tong balita na medyo nawawala na rin daw ang tiwala ng pangulo at posibleng palitan na nga talaga. Anyway, abangan natin ang mga update sa balitang ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.